Kaya sinabi niya, dito sa verse 15, kailangan mo rin magpatawad. Dahil kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Bakit ba tayo nandito? Bakit ba natin pinapaksa ito? Itong forgiveness na ito. Dahil ang gusto ng Diyos, maging buo yung ating, o yung kaligtasan, yung eternal life, kung bakit tayo nandito. Dahil hindi tayo matatawaran ng ating Amang makapangyarihan sa lahat kung mayroong galit na nandito sa ating puso. Dahil ang nakalagay sa Galatia, yung nagtatanim ng galit, hindi magmumana ng kaharian ng langit. O hindi mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayo nandito dahil kung makamit natin ito. Kung sa simpleng pagpapatawad na hindi natin magagawa, sayang yung pagpapagal natin sa haba ng panahon. Dahil lang sa simpleng utos. Inutos po ito eh. Itong pagpapatawad na ito. Yung isang talata na babasahin natin, ang sabi dito, kung sinasabi ng sino man ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, sinungaling. Kung sinasabi natin sumasamba tayo tuwing unang araw sa linggo at sumusunod tayo sa Kanya at iniibig natin ng Diyos, ngunit, ano sabi dyan? Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanya nakikita ay paano makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita. Kung nariyan nga ang kapwa, hindi mo may ibig. Kung sinasabi, muli kong ulitin, muli kong sabihin, kung sinasabi ng sino man ay ako'y umiibig sa Diyos at nagpupot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa Diyos at sa kanyang kapatid na kanya nakikita, paano makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita. So dapat ibigin muna natin ang ating kapwa bago ang Diyos. Nakalagay po kasi dito yung sinungaling na binabanggit sa Revelation 21:8. Ang sabi po rito, kung ano ang kahinat ng mga tao nagsisinungaling, ngunit sa mga hidwa, ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga gagaway, at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdininga sa apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Ang sabi doon sa kung sinasabing ikaw ay umiibig sa Diyos at napupot ka sa iyong kapatid, ikaw ay sinungaling. Ang kahinat ng sinungaling ayon sa 21:8 ng Revelation, ikaw ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy at asopre. At ang utos na ito sa 21, at ang utos na ito mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa Kanyang kapatid. Kung sinasabi mo sumasamba ka, at sumusunod ka sa Diyos, at inibig mo ang Diyos, dapat umibig ka rin sa ating kapwa. Ibigin natin ang ating kapwa. Ang Biblia narito upang, ito yung manual po ng mga Kristiyano. Ito yung pattern natin kung paano tayo magbuhay dito sa mundo. Wala na pong iba. Hindi tayo inuudyok para magalit. Hindi po pinapaksa ang isang paksa upang magulumihanan ng iba. O upang ma-trigger kung ano man ang nasa puso natin. Pinapaksa namin ito upang bigyan ng solusyon kung paano maging mapayapa. Nakalagay din sa Matthew 5, verse 9, nakalagay po dito Matthew 5, verse 9. Mapalad ang mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. So yung apoy, huwag mo nang gadungan para hindi pa mas lumaki. Ano po? Dahil ang gusto ng Diyos, ang lahat ng mga tao, lahat ng Kristiyano ay maging magandang ehemplo. Maging magandang ehemplo sa mga sumasampalataya, magandang ehemplo sa mga sa kapitbahay, sa katrabaho. Ang sabi po dito, huwag ang makin ng sino man ang iyong kabataan. Kundi ikaw ay maging uliran, wika ng Apostol Pablo kay Timoteo. Sulat niya ito kay Timoteo po
na isipin natin na tayo ang sinusulatan ng Apostol Pablo rito. Huwag mahambakin ng sino man ng ikabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya. Tayo ay maging magandang halimbawa. Saan? Ang sabi ko dito, sa mga nagsisampalataya, sa mga kapatid. Tingnan natin yung sarili natin. Kung ikaw ba ay naging magandang halimbawa. Saan? Sa pananalita. Hindi ka basta-basta naninigaw. Hindi ka nagmumura. Hindi ka basta-basta nagagalit. Bakit? Ang sabi ko dito, maging uliran ka sa pananalita. So kung nagmumura ka, masasabi mo ba na isa kang mabuting halimbawa? Hindi basta-basta nagagalit. Maging magandang halimbawa ka sa pamumuhay. Paano ka mabuhay? Paano ka lumakad sa mundong to? Mayabang ka ba? Maanas ka ba? Maging magandang halimbawa po tayo sa pamumuhay. Yung pag-uugali natin, dapat natin baguhin. Ano pa? Sa pag-ibig. Maging magandang halimbawa sa pag-ibig. Sa pananampalataya, sa kalinisan. Yung pag-ibig po dito, na sinasabi dahil ang paksa po natin is forgiveness, ito po dapat ang inuugali ng tao. Ito yung utos na dapat mag-ibigan. Love. Para maibigyan mo ng buo itong pagpapatawad. Dahil kung wala kang pag-ibig na tinuturan ng banal na kasulatan, na pinag-uutos ng Diyos, na siya ay nangangaral dito sa mundo, sa lupa, hindi mo maibigay ng buo ito eh. Sabi dito, ito ang aking utos na kayo mga kaibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito yung pag-ibig. Alam ko po na alam nyo po, alam na ng mga kapatid ko ito. Hindi lang isinasabuhay. Ang pag-ibig, mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig, hindi na naghili. Ang pag-ibig ay hindi mapagmapuri. Hindi mapagpalalo, hindi mayabang. Ito dapat yung sinasabuhay ng mga kapatid. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi inahanap ang kanyang sarili, hindi inayayamot, hindi inaalumana ang masama. Hindi nakikigalak sa kalikuhan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay tinitiis. Naglagay ko ako ng quote dyan dahil yung pagtitiis na ito, ang napakaraming bagay tayo pag-iisa dito sa mundo eh. Yung kasama natin na gawa ng kasalanan sa atin, inis na inis ka na. Inis na inis ka na po eh. Pero ang utos eh, patawad ka. Kasama yan sa pagtitiisan po natin yan. Yung, alam niyo yung Matthew 16 verse 13? 24:13 na Matthew. Magpapasa na to sa araw-araw. Sabi ko rito eh. Matthew 24:16. Yan yung pagpapasa ng krus. 16:24. Matthew 16. Yan. Nang magagay, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig, sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Kasama to sa pagtitiisan yung kapatid mo na gumagawa ng kasalanan sa iyo o yung katrabaho mo na ang dami ng kasalanan na ginawa sa iyo, pero kasama yun sa pagtitiisan mo eh. Patawarin pa rin dahil utos to eh. Kasama ito sa pagtitiisan natin. Kasama yun yung sinasabi sa 16:24 na magpapasan ka ng cross. Magpapasan ka ng cross bilang isang Kristiyano.